Hallelujah. A blessed Sunday, everyone. Good morning. It's Sunday again. Muli tayo ay sama-samang mag-aaral at makikinig ng salita ng Diyos para ito po sa ating isang linggong kalakasan na naman. Amen po ba? Hallelujah. Alam ko marami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa tadhana o sa destiny. At ngayong umaga po, yan po ang ating pag-aaralan ngayon sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ano po ba ang destiny. Sabi ng iba, ang destiny raw ay tayo lang ang gumagawa ng ating tadhana. Maaring totoo po yun, gumagawa tayo ng sarili nating tadhana. Pero alam niyo po ba, ito ang magandang balita. Ang mabuting Diyos na ating Panginoon na sinasamba, siya po ay may ginawa ng tadhana or destiny para sa ating lahat. So, ang buhay ay nagiging mas easy siya kasi susundan na lang natin yung ginawa na ng Lord na road o ng daan o na path para po sa atin. Amen po ba? At ngayong umaga po, ang ating teksto po ay Psalms 139. Napakaganda pong basahin ng text na ito at sinasabi ko, ina-advise ko nga po sa ibang mga bina-Bible study natin na subukan nilang i-memorize to dahil napakaganda na ma-encourage tayo ng salita ng Diyos, lalo na makita natin kung ano ba tayo sa tingin ng ating Panginoon. Amen po ba? So, let's open our Bibles to Psalms 139 and Ephesians chapter 2 verse 10. Okay, Psalms 139, sabi rito, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you. When I was made in the secret place, when I was woven together in the depth of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book, before one of them came to be. How precious to me are your thoughts. God, how vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you." Psalms 139 verses 13 to 18. Now, in Ephesians chapter 2, verse 10, ito po ang sabi, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Let's pray. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, for reading your word. Hinihiling namin, Panginoon, na samahan niyo po kami sa pakikinig at pag-aaral ng salita mo ngayong umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa na nakikinig o na buksan mo ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso, na maunawaan nila ang salita mo, O Diyos. At hinihiling namin, Panginoon, na ang kapangyarihan ng iyong salita ang siyang dumaloy sa aming buong pagkatao, spirit, body, and soul. At hayaan mo na patuloy kaming mabago ng salita mo, Panginoon. Ganun din ang aming pag-iisip at maunawaan namin kung sino kami sa tingin mo at kung ano kami, kung paano mo kami ginawa at kung ano ang purpose namin, kung bakit mo kami inalaw na mabuhay dito sa mundo. Salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, destiny. Pag sinabing destiny, mga kapatid, ibig sabihin nito ay yung customized life calling ng bawat isa na kung saan inordain tayo ng Panginoon, no, at hinanda niya para sa atin. At ang purpose po nito is to give God the highest glory at para sa expansion ng kanyang kingdom dito sa mundo. Amen po ba? So, ibig sabihin, lahat tayo may purpose kung bakit tayo inalaw ng Lord na mabuhay dito sa mundo. Okay? So, ang ibig po sabihin na lahat tayo ay may purpose, created tayo ni God, even before, nung na-form pa lang tayo, ayon doon sa binasa natin, tayo po ay
sinusubaybayan na ng Panginoon. Kaya po dun sa mga kapatid natin na iniisip mo na ikaw walang kwenta, naghihintay ka na lang ng pagkatapos mo ng buhay dito sa mundo, hindi po ganun ang purpose mo kung bakit ka inallow ng Lord na mag-exist dito sa mundo. May purpose siya sa iyo. Okay? And that is to give Him the greatest glory and for the expansion of His kingdom. At ikaw ay may role to play. May part ka sa plano ng Lord na yon. So I pray na maunawaan po natin talaga mabuti kung anong ibig sabihin ng salita ng Diyos patungkol po sa atin. May 3 bagay lang po ako na gustong iiwanan sa inyo, ipabaon sa inyo, no, para sa isang buong linggo. Una-una, ang sabi po dito sa verse 13 and 14, makikita po rito that God has uniquely designed us for our destiny. So, ibig sabihin, ikaw at ako, we are uniquely designed by God. Ibig sabihin, unique, wala kang kapareho. Kahit na may kakambal ka, hindi kayo pareho. Katulad lang din po yan ng isang fingerprint. Okay? Ang fingerprint, wala pong tao na magkapareho ng fingerprint. Ganyan po tayo ginawa ng Panginoong Diyos na uniquely. Okay? Ganyan po tayo ginawa ng Diyos uniquely. Lahat po tayo maaring may iba kahawig natin, no? Pero hindi po tayo eksaktong magkakapareho. Unique po tayong ginawa ng Panginoon. Ang sabi po sa verse 13, sabi, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb." So sa verse 13 makikita natin doon, kapatid, doon pa lang, no, sinusubaybayan ka na ng Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, nade-develop ka sa womb ng iyong ina, ng iyong nanay, sinusubaybayan ka na ng Panginoon. Okay? At yung mga parts mo, sabi rito, you knit me together in my mother's womb. Okay? Knowing this, kapatid, pasasalamatan mo ang Panginoon. Ay, Lord, thank you. Hindi ka na madidepress. Kung halimbawa, Lord, dati kuni-question mo, Lord, bakit malaki mata ko? Lord, bakit ang ilong ko mukhang flat? No, hindi katulad ng iba. Kapatid, dinesign sa iyo ni Lord yan. You are uniquely made, created by God. May purpose si Lord yan. Kaya, alam mo, knowing this, na si Lord is uniquely created us, hindi na tayo dapat nag-e-effort na maging katulad ng iba. Kasi sila ginawa ni Lord ng iba. Okay? Tayo iba. Dahil may purpose ang Panginoon. Ganon din po yun. Lahat tayo, maaaring kini-question natin kung paano tayo create ni Lord. Bakit hindi katulad ng ganito o ni ganito? Huwag na natin question si Lord. Ginawa tayo ni Lord dahil may purpose siya kung bakit niya tayo ginawa. May purpose siya kung bakit ngayon ka nag-exist, hindi nung araw. May purpose siya kung bakit ang mga magulang mo, nakasama mo ngayon, sila ang magulang mo. May purpose siya is para sa mga kapatid na kasama mo, sila ang nakasama mong kapatid, may purpose ang Lord. And that is to give Him the greatest glory. Amen? Ang sarap basahin nito, kapatid. Ang sabi pa rito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Okay? So, huwag ka na magtataka. Ang sabi rito, I praise you. Pinupuri ni David ang Panginoon. Why? Because sabi niya, I am fearfully and wonderfully made. Ang biru-biru nga ng iba, sabi, sa Tagalog daw, ginawa ka ng Panginoong Diyos na nakakatakot. Okay? Kasi sabi rito, I am fearfully and wonderfully made. Pero ang totoo po nito, ibig sabihin nito, nung ginagawa ka ng Panginoon, nung ikaw ay kini-create, nasa proseso ka ng Panginoon, ibig sabihin nito, sobrang maingat ang Panginoon. Okay? Isipin mo yun si Lord na yun. Si Lord na yun, God. Pero ingat na ingat siya na i-form ka. Habang ikaw ay nade-develop sa sinapupunan ng iyong ina, okay, maingat ang Panginoon
na dinidevelop ka ron. Kaya, knowing this, kapatid, na ikaw ay maingat na dinidevelop ng Panginoon, sa palagay mo, hindi mo dapat ingatan ang iyong sarili para sa Panginoon? Kaya ang sabi ni David dito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. And I know that full well, ang sabi ni David. Kaya kapatid, dapat alam mo that you are created by God. Fearfully and wonderfully, the Lord created you. Amen? So something na dapat, Lord, salamat. Ipagpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po. Ako pala, iningatan mo. Ito mga kamay na to, ginawa mo para makatulong sa iba, no? Ginawa mo to para ipakita ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa iba at lalong-lalo na ang pinaka-purpose is mabigyan ka ng kaluwalhatian, karangalan sa aking pagkatao. Why? Because tayo ay create ni God uniquely for His destiny, for our destiny. And that is to give Him the highest glory and for the expansion of His kingdom. Amen? So, ibig sabihin, dapat po magkaroon tayo ng right focus dito. After knowing this, kapatid, I pray na maiba po ang ating mindset, maiba ang ating kaisipan patungkol sa kung paano tayo nag-exist. Hindi tayo nag-exist para lang mag-aral, makagraduate, pagka-graduate, makahanap ng trabaho, pagkahanap ng trabaho, magkaroon ng sariling pamilya, pagkatapos natin magkaroon ng sariling pamilya, tumanda at tapos mamatay na uli. Hindi po ganon ang purpose ng Lord. Kung bakit tayo nag-exist. Ang purpose ng Lord, kaya tayo nag-exist, is to give Him glory. Ikaw at ako ay may role to play. We really need to have a focus sa kung paano tayo mabuhay sa araw-araw. Importante po na malaman natin na tayo ay may destiny na lalakaran. Bakit? Gumagaan po ang buhay. Pag nalaman mo kung ano ang purpose mo, kung bakit ka nag-exist, mas madali po. Bakit? Kasi tatanungin mo na lang si Lord, Lord, ano po ang gagawin ko sa araw-araw? Lord, ano po ba ang plano mo para sa akin? Ano yung dinesign mo na para sa akin? And kapag gano'n na naging mindset natin, mas madali na po. Bakit? Kasi hihingin mo na lang kay Lord kung ano yung plano niya, ginawa niya para sa iyo. Kung ano yung purpose mo, itatanong mo na lang. Amen? So dumadali po ang buhay. Naalala ko, speaking of focus, meron pong isang player na si Jaime Pitalo, no? Si Jaime Pitalo, sumali po siya sa isang relay, CrossFit relay race. And then, nung naandun po siya, kinakantsawan siya ng mga contenders niya. Sabi niya, wala, talo ka. Pangalan mo pa lang. Oy, basahin mo muna yung pangalan mo. Pitalo. Ibig sabihin, patalo. Ikaw ay talo. Talunan ka na. Basahin mo yung pangalan mo. Pero hindi po yun pinansin ni Jaime Pitalo. Ang ginawa niya, tuloy-tuloy po siya. Binubuhat niya yung malalaking gulong. Nagbabaras siya basta't matapos niya yung relay. At natapos po niya yung relay. Pagkatapos po noon, nabigyan siya ng award. Yung mga contenders niya hindi nakatapos kasi mabigat. Dahil po si Jaime ay nakafocus. And then pinuntahan po niya yung mga nagsasabi sa kanya na basahin mo yung pangalan mo. Pangalan pa lang, talo ka na. Dahil Pitalo ang kanyang apelido. Lumapit po siya sa kanyang contenders at sinabi niya, pumunta ako rito hindi para magbasa. Pumunta ako rito para mag-compete. Mga kapatid, ganun din po tayo. Katulad ni Pitalo. Alam mo kung ano yung purpose, kung bakit ka nandito, kung bakit ka nag-exist, ano man yung mga voices na nagsasabi sa iyo to stop, ano man yung mga salita o pangyayari na nagsasuggest na ikaw ay talunan, hindi mo papakinggan yon. Bakit? Kasi ikaw ay nakafocus at alam mo kung ano yung purpose mo kung bakit ka nandito. Amen? Kaya napakasarap talaga, importante talaga na lagi tayo nag-aaral at nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit?
Kasi natututo tayong mag-focus. Amen? Sa purpose natin. Amen po ba? So number two, God created us as His masterpiece. Sabihin nga po uli natin, masterpiece. Amen. Okay, basahin po natin ang Ephesians chapter 2, verse 10. Okay. New American Standard Version po ito. Ang sabi rito, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them." Napakaganda po, kapatid. Number 2, we are uniquely created by God. Amen. So hindi ka aksidente kung bakit ka nag-exist. Talagang ikaw ay create ni God fearfully and wonderfully at para mag-exist dito sa mundo. That's number 1. And number 2, makikita natin dito that God made us as His masterpiece. Tayo ay obra maestra ng Panginoon. Hallelujah. At tingnan niyo po, ang sabi rito, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works." Ulitin niyo nga po, sabihin niyo, good works. So we are created, we are God's masterpiece to do good works. Ano yun? Which God prepared beforehand so that we would walk in them. Tingnan niyo po, may tadhana tayo. Meron tayong lalakaran that God already prepared beforehand. Ang sabi sa NIV, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Ibig sabihin, past na kay Lord, sa atin, present. Ibig sabihin, kapatid, kung ano yung dinaranas mo ngayon, kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, natapos na ni Lord yan. Ang kailangan natin gawin is to do good in that, let's say, bad situation. Bad situation man yan, but God already prepared us for that situation for us to do good works. And the Lord, remember, ang sabi rito, the Lord prepared in advance. Ibig sabihin, the Lord already provided kung ano yung pangangailangan mo dyan sa sitwasyon na yan. Knowing this, kapatid, kung talagang pag-aaralan mo to at bibigyan mo ng pansin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon dito, hindi ka madidepress, hindi tayo malulungkot, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi the Lord already prepared this in advance for us. Ano ang gagawin natin? Tingnan nyo. Ano ang kailangan natin gawin? Just to pray. Lord, kung ikaw nako-confuse, pray. Bakit? Kasi alam na ni Lord kung ano yung mangyayari. Alam na ni Lord, bakit prepare na kasi niya yan beforehand. Wala pa tayo, kay Lord past na. Ibig sabihin, alam na ni Lord kung ano yung mangyayari. Okay? Kaya po, kapatid, dapat tayo nagre-relax na lang sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya, kapatid, alam mo, kapag nalaman talaga natin ito at mineditate mo ito, gagaan ang buhay kahit na mahirap. Bakit? Kasi alam mo na may Panginoon tayo na sinasamba natin, na tinatawagan natin, na nakakaalam kung anong future natin. Alam na niya, past na sa Kanya yon. Sa atin, present and future pa lang. Okay? Hindi ba napakasarap isipin na may Panginoon tayo, ang Diyos na humahawak ng buhay natin, ang Diyos na nag-create sa atin, alam niya yung destiny mo. Alam niya yung lalakaran mo. Kaya naman, ang pinaka-role natin dito is to ask the Lord, Lord, ano ba ang plano mo dito? Lord, nawalan ako ng trabaho, ano po ang plano mo? Ano ang gagawin ko? Hindi ba napakadali? Imbis na tayo nagkukumahog, nadidepress, gawa tayo ng sarili nating paraan. Kapatid, hindi masama gumawa ng paraan. Gusto ng Panginoon gumagawa tayo ng paraan. Pero bago tayo gumawa ng paraan natin,
tingnan muna natin ang paraan ng Panginoon na hinanda na niya in advance for us to do. Amen? So, ikaw at ako ay masterpiece ni God. Una, ikaw ay create ni Lord uniquely. Okay? May purpose kung bakit ka fearfully and wonderfully made by God. Number 2, ikaw at ako ay ginawa ni Lord na kanyang obra maestra. Okay? Tayo ay ginawa ni Lord na kanyang masterpiece. Hallelujah. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, ikaw na nakikinig, sabihin mo sa sarili mo ngayon, ako ay masterpiece. Ako ay obra maestra ng Panginoon. And ito ang number 3. God wants you to know your worth and live as His masterpiece. Okay. Kapatid, kapag ka sinabing masterpiece, ang isang obra maestra, lagi po may nakatatak na pangalan ng Creator. Ikaw at ako, kung tayo po ay masterpiece ni Lord, dapat po lagi nating isinasaisip ito. Kung iniisip natin lagi o itinatanim natin sa isip natin na ako ay masterpiece ni Lord, ang pangalan ng Panginoon nakatatak sa akin. Okay? Iingatan mo ang sarili mo. Hindi mo basta-basta isinasama ang sarili mo sa hindi kalooban ng Panginoon ng mga gawain. Tama po ba? Bakit? Kasi ikaw ay valuable kay Lord. Ikaw ay create ni Lord uniquely at ikaw ay masterpiece ng ating Panginoon. Ang isang masterpiece, kapatid, iniingatan po yan ng maker. Hindi yan pumapayag na kung saan-saan lang magamit ang kanyang obra maestra. Pag may ibang gumamit, dapat magpaalam muna o humingi muna ng pahintulot niya. Ganun po ang isang masterpiece. Ang isang obra maestra, ito po ay may value. Ito po ay iniingatan ng maker. Kaya kapatid, lagi mong ilagay sa isip mo, itatak mo to sa isip mo. Huwag mong aalisin sa isip mo to that you are valuable. May worth ka sa Panginoon. At ikaw ay kanyang masterpiece. So dapat tayo ay mamuhay bilang kanyang obra maestra. Amen po ba? And I hope, ngayong umaga, I hope tayo ay naliwanagan kung ano ang tingin sa atin ng Panginoon. Kapatid, ito po ay pinag-aaralan natin dahil ang gusto ng Panginoon sa iyo at sa akin, patuloy nating makita yung worth natin. Tingnan natin ang sarili natin kung papaano tayo tingnan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. You are God's masterpiece. You have a destiny that God created in advance for you. So, with that, ako po patuloy na nananalangin sa Panginoon na tayong lahat patuloy na gumawa at para ma-fulfill natin ang ating mga hinandang tadhana ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na ibinigay mo sa amin. Ang dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming samahan. At patuloy mong itatak sa aming kaisipan at sa puso, Lord, kung papaano mo kami ginawa uniquely and that we are your masterpiece. Hinihiling ko, Panginoon, ang aking mga kapatid na samahan nyo sa kanilang mga challenges sa buhay, sa mga struggles. And Lord, we believe, Lord God, na hinanda mo ito at inalaw mo ito sa aming buhay to do good works and to show your glory. Hallelujah. Maraming salamat po. And we trust you, Lord. Kami po ay nagtitiwala na lahat ng magagandang bagay, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo. Salamat po. Hawakan mo ang aking mga kapatid. Hawakan mo kaming lahat, Panginoon. At patuloy na enable us, Lord, to serve you, Lord, and to serve our purpose, Panginoon. And that is to give you the highest glory, O God. Hallelujah. Use us, Lord, for the expansion of your kingdom. Nawa, Panginoon, sa pamumuhay namin, maraming tao ang patuloy na makakilala sa iyo. Salamat po. Patuloy ka naming pupurihin at sasambahin. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Kapatid, at gusto mo talaga malaman kung ano yung destiny na hinanda ng Lord para sa iyo, which is
I know it's good. Simple lang po yan. Kailangan natin kumonekta. Kailangan natin ng connection sa ating Maker. Kung ikaw ay napapagod na o nadidepress o natatakot sa kinabukasan, may maganda akong balita sa iyo. Ang Panginoong Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, nang sa ganon, tayo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mong malaman ang destiny na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ang tadhana na hinanda ng Panginoon sa iyo, kailangan nating kumonekta sa ating Panginoon. At ganito lang po yun. Sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo, Panginoon, salamat sa araw na ito. Kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po. Magmula ngayon, ako ay sa iyo na. Ikaw na po ang maging Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Shalom, shalom.